sistemang ito para mabigyang boses ang ilang sektor ng ating lipunan at mapalakas ang ating demokrasya. Karamihan o lahat ng dapat na iboboto dito ay dapat kumatawan sa tinuturing ng marginalized o underrepresented groups ng ating bansa. Mula sa mga sektor na mga mahihirap, manggagawa, mga kababaihan, mga negosyante, pati na mga rehiyon na kanilang kinabibilangan. Maraming party list group ang mga nabuo. At lahat sila, ang kanilang hangad ay marinig ang kanilang mga hinaing. Kaya naman halos 20% ng mga naupuan sa Kongreso nakalaan sa mga grupong ito. Layo nito na lalong mas mapabuti ang pagpapatakbo ng gobyerno at maihatid ang tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya ngayong hapon mga kababayan, tara na at alamin ang tungkol sa party list system at ang mga mainit na isyong pumapaloob dito, maging bahagi ng isang makabuluhang talakayan. Tara na at simulan ang Party List System, a PTV Special Forum. Pilipinas, isang magandang hapon din sa iyo, Nikki. Isang mainit ang ating talakayan ngayong hapon dahil ang paksa na ating pag-uusapan ay naging issue. Itong ang party list system na kamakailan ay naging mainit dahil sa mga isyong lumabas tungkol dito. Ako naman po si Veronica Baloy Jimenez. Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Tama ka dyan, Mark. Dahil itong top-notcher na party list group noong nakarang leksyon, biglang na-disqualify ng COMELEC at hindi na sila pwedeng tumakbo sa susunod na halalan. At isa pang issue dito, Nikki, ay yun daw kumakatawan sa ilang party list groups na naging congressman ay hindi daw talaga kinakatawan yung partido or yung marginalized sector ng lipunan or yung underrepresented sector ng lipunan. Kumbaga, pag sinabi mo nga yung sektor na yon ay hindi sila talagang, kung sabihin mo mga pulis, hindi sila pulis. Or kung pulubi, hindi sila pulubi. So, kailangan na pag-usapan yung mga bagay na yon. At bukod pa dyan, Mark, alam mo ba, ang ilang mga kinatawa ng party list groups ay ubod daw ng yaman. Samantalang ang kinakatawan nila ay yung mga mahihirap na sektor. Kaya importanteng mapag-usapan ang party list system dahil siyempre umuupo sila sa Kongreso, Nikki. Sila ay regular na congressman, gumagawa sila ng batas. Kailangan nating mabigyang linaw dahil ang ating mga kababayan nakikita ito bumoboto at sa tuwing botohan, di ba? Napakahaba nitong listahan ng party list. Kaya importanteng maintindihan natin ito ngayong hapon. At base sa ilang mga pagsisiyasat, ito daw mga party list representatives talagang hindi naman kumakatawan o hindi naman talagang boses nitong mga grupo na dapat nilang i-represent. Nako, yun ang talagang concern. Kasi kung our concern is underrepresented and marginalized, dapat yung mismong talagang pwedeng magsalita about the issues dun nga sa kanilang sektor na hindi nga sila naririnig gaano. Gio? Inyo, Mark, Cathy, tsaka Nikki, alam nyo ba na may mga guests tayo all the way from Baguio, palakpakan natin, from St. Louis University. Ayan, at syempre, ang ating mga regular guests, kasama rin po natin mula sa Philippine Christian University. Handang-handa na sila, kaya ipakilala nyo na ang ating mga guests, Mark at Nikki. Maraming salamat. Kasama Gio Tingson, galing all the way from Baguio City. Oo, hindi lamang Metro Manila ang welcome sa ating forum. Dami nila. Oo. At importante nga malaman natin at maintindihan itong ating party list system. Kaya panoorin natin itong isang primer na aming hinanda, para mas lalo nating maintindihan nga ano ang ating paksa ngayong hapon. Taong 1995, nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Layo ng batas na ito na pagtibayin ang transparency at accountability para sa ikauunlad ng gobyerno. Pangunahing binibigyang pansin ng Party List System Act ang mga grupong binubuo ng mga miyembrong napapabilang sa marginalized at underrepresented sectors ng bansa.
Kaugnay nito, ang mga maihahalal na party list ay bibigyan ng pagkakataong magtalaga ng isang representanteng magsisilbing boses nila sa Kongreso. Ngayong papalapit na ang eleksyon ay muling nagsulputan ang mga party list na nagnanais na makapwesto sa mababang kapulungan. Ayon sa COMELEC, mahigit sa 150 ang nag-file ng kani-kanilang Certificate of Candidacy. Subalit, hindi lahat ng ito ay pumasa sa kwalifikasyon ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillante, ang mga incumbent representatives ng mga party lists ay mananatili na lamang sa kanilang pwesto hanggang sa Hunyo ng susunod na taon. Ano nga ba ang tunay na basihan o kwalifikasyon ng mga party lists para sa halalan? Naaabuso nga ba ang Party List System Act? At bilang mga botante, paano natin dapat piliin ang party list na tunay nakakatawan sa marginalized sector ng lipunan at maglilingkod ng tapat sa tungkuling susumpaan? Sama-sama nating himayin ang mainit na issue sa Party List System, a PTV Special Forum. At kung nabitin kayo sa napanood niyong primer, mas lalong madadagdagan ang inyong kaalaman sa mga bisita natin ngayong hapon. Ilan sa kanila ay mga kinatawan o may iba't ibang mga galing sa mga party list at ang iba naman na eksperto sa usaping ito. At syempre, kompleto mula sa iba't ibang sektor dahil importanteng marinig natin ang boses ng lahat ng posibleng gustong magsalita dito. Unahin natin, a law student, dating student leader from UP-NCPAG, ngayon ay regular suki ng PTV Special Forum, Jules Giang. Good afternoon. Not yet a law student. Not yet. Oh, not yet. Soon to be a law student. Yes, oo. From UP-NCPAG, Jules, right? Okay, kasama din natin ang isang manunulat, writer, at isang social critic, si John Ray Ramos. Magandang hapon. Magandang hapon rin. Susunod po ay isang representante ng isang grupong talagang pinaglaban ang kanilang accreditation sa COMELEC. He represents the group Ladlad. Siya po ay isang miyembro ng kanilang Board of Trustees, Santi Laino. Yes, warm rainbow greetings to everyone. Okay. At nandito naman ang isang kinatawan mula sa party list group Butil, si party list representative Pitts Guanlao. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at saka nanonood ng nitong forum natin. At dumako tayo dito sa ating may kanan na part ng ating hall. Mga abogado naman, para dahil merong several legal issues itong party list system. Unahin natin, suki din, resident legal expert ng PTV, Attorney JJ Atienza. Magandang hapon po sa lahat ng manonood ng Special Forum. At yung ating mga katanungan, patungkol ba dito sa mga ano ba ang marginalized, ano ba ang tamang, sino ang pwedeng maging party list representative? Pag-uusapan natin, tatanungin natin siya mamaya, ang election lawyer ni si Attorney Louie Dia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Yan si Attorney Gia, fan ako niyan. Gusto kong maging COMELEC commissioner yan si Attorney Gia. Okay, simulan natin ang ating talakayan, Ms. Nikki. Simulan siguro natin sa basics. Basic muna. Oo, tanungin na natin siguro yung nakaupong mismong congressman representing Butil Party List. Sir, Congressman Guanlao, gaano ka importante sa ating demokrasya ang party list system? Malaking bahagi talaga ng ating demokrasya yung party list system dahil nakasad to sa ating konstitusyon, 1987 konstitusyon, na bigyan ng puwang yung mga marginalized o sector ng society para may representante sila sa ating kongreso. Kaya nga nung 1995 nga, yung ating mga yung Congress acted yung Republic Act 7941 para spell out kung sino nga ba itong marginalized sector at underrepresented. Malinaw yung 7941 na dito kung sino yung mga sektor na pwedeng maging sectoral representatives ng ating mga ng bayan. Ito ay dinefine yan, 12 yan, 12. Ang sinasabi, una, farmers, fisher folk, labor, Iisa-isahin natin yung maya-maya lang. Ayan, OFW and professional, sinasabi yan. 12 yan, nakalagay yan dun sa ating
Republic Act 79. Pero itong kaanuan dyan kaya lang, dun sa 7941, merong rider. Ito yung noon pa inano namin, and other political parties. Okay. So dito nagkakaroon ng problema ngayon. So I think, kaya nga malinaw, klaro yung 7941 kung alin yung 12. Kaya lang may rider na tinatawag. Wala kaming magawa noon nung pinaglaban namin yan, alam mo naman sa Kongreso, and political parties. Kaya yun yung naging problema Okay, natin. ang nagiging main issue kasi ngayon, I would like to ask Attorney Gia here, kasi sinasabi nila kaya na-disqualify itong party list na Ako Bicol dahil nga they represent a certain region, hindi naman daw parang sektor. Ano ba talaga? Ano ba yung marginalized? Yung kasi yung kanyo, malabo kasi talaga yung konsepto ng party list system of representation. Pero kung uugatin mo yun sa talagang pinagmula ng konsepto ng party list system of representation, ito ay system of proportional representation as an alternative to the single member district of representation kung saan meron tayo yung sanay tayo. Okay? So, ibig sabihin kung proportional representation, kung ilan yung boto mo, yun din yung proportion ng representation mo doon sa legislative body. Okay. Ngayon, ang sinasabi, para sa marginalized ito, kasi binibigyan, ini-enhance yung chance ng marginalized sector, at hindi lang sector actually. Kasi, let's say, pag sinabi mong environment, graft and corruption, anti-animal rights ka, hindi sinasabi ng party list law na pinagbabawal yung mga yan. So, it's political party, political party, regional party, organization, and sectoral parties and organization. Yun, napakahirap, Nick, dahil yung Pag hinahon mo definitions. kasi sa sector talaga yan, ibig sabihin, pag hindi nakapaloob dun sa 12 sectors or 8 sectors na nakakuha, hindi kasali kung talagang stricto yung iyong interpretation. Kaya kung wala doon, let's say, LGBT, hindi kasama kung wala doon sa 12 sector. Pag ganun yung interpretation. Pero sa tingin namin, sa saligang batas, mas malawak ang ibig sabihin ng party list system of representation. It is a system of representation in Okay. Congress. Gusto ko ibalik dito, Nick, sa mga ating mga kabataan. Gusto ko tanungin si Jules. Jules, dati kasi ang representation ng ating bansa ay either geographic or kung galing ka sa isang distrito, at siyempre mga senador, national yan, ano? And then pumasok yung party list system before appointed. Ngayon talagang elected. Sa tingin ninyo, magandang sistema ba itong meron tayong sectoral aside from geographic representation? I think isa itong hakbang ng ating gobyerno na mas nag-aakma tayo sa needs ng ngayon. Kasi kung dati kung sa geographic lang natin siya i-base, paano naman yung mga grupo na hindi naman siya well represented nung mga legislators nila sa kanilang district. So I think this is a unique characteristic ng ating governance dito sa Philippines na dapat mas paigtingin pa para mas malinawan natin kung ano nga ba yung mga dapat nire-represent itong mga marginalized sectors. Nais ko naman tanungin nung kinatawan natin ng ang ladlad, ano? Last election, hindi kayo nakatakbo kasi nagkaroon kayo ng kaso sa Korte Suprema at tsaka pa lang kayo, too late na nung payagan kayo na makatakbo, no? Yes, Oo. How do you feel right now na nagkakaroon ng issue na patungkol dito sa party list? Na ngayon, pwede na kayong tumakbo. Baka naman, meron na naman isang kaso na naman sa inyo. Actually, yung hindi kami pinayagan tumakbo ng COMELEC last elections is they based their decision on the Bible and the Quran. They even called us immoral. Pero I think in this kind of government that we have the separation between the state and the church. They cannot use the Bible or the Quran or their faith to disqualify us. So, yung dinisqualify kami, dumulog po kami sa Korte Suprema and fortunately, pinayagan po kami na tumakbo 2 weeks before the election. So, we have 2 weeks to campaign. So, nakulangan kami ng oras. Pero, it's still a positive pa rin yung pangyayari kasi despite of kulang yung aming campaign period for para mangampanya, just imagine 2 weeks. We just need 20,000 votes para makakuha kami ng isang seat sa Kongreso. Sayang, ano, yun nga pinaglaban, that's still a legal issue. Gusto kong tanungin si Attorney JJ. Attorney JJ, medyo divisive din yung ilang mga naging issues dahil nga nitong
itong ang ladlad application to be a party list group. Ito halimbawa, they are tinatawag ng ibang third sex or tinatawag na yung homosexual gender. At tanong ko sa iyo, legally speaking, is gender choice a sector? Meron bang pasok ba yan doon sa batas? Kasi halimbawa, kung gender sector, baka pwede bang kalalakihan, kababaihan, or kung anumang gender meron ka? Ang hirap kasi itong issue natin on party list, ang nangyayari is nagiging labanan ng klasifikasyon. Ang problema po sa ating society ngayon, yung klasifikasyon na yan, minsan nagiging myopic yung view natin o napakaliit ng ating view dito. Sa tingin ko, kaya nakalusot ang ladlad. Tandaan natin na pag sinabing marginalized sector kayo, ito yung sektor na may special needs. And now, the party list system, and I think the way COMELEC is implementing it is, nagiging bukas lang sila sa realidad that there are new classifications of sectors that we must give attention to. Like, sige, ang ladlad, because of the LGBT, hindi naman natin maikakaila na may group, malaki na talaga yung pangangailangan ng grupong ito na makilala yung kanilang karapatan. Well, I'm not an advocate, because I'm not familiar with your advocacy, no? Pero yun yung nakikita ko, yung realidad that there is a particular sector whose needs have not yet been addressed na medyo lumalaki at seryoso yung implikasyon sa society. On the other hand, yung nakikita natin, ba't po yung mga tricycle driver, ayaw po ninyong bigyan ng party list, ayaw nyong i-recognize yung party list group nila. Kasi po, tandaan natin na itong marginalized group na ito, hindi pa ho ganun kalaki at walang ganun ka-special need na sa palagay natin ay maa-address yung kanilang mga concerns, such as economic concerns, ng sarili nilang representative sa distrito nila. Okay, we'd like to inform our viewers no, na inanyayahan natin yung COMELEC na magpadala ng kinatawan pero sabi nila wala silang maipapadala para sa hapong ito. No? Okay, tanungin ko lang ang ating social critic na si John Ray Ramos. Pero bago natin si John Ray Ramos, bigyan natin muna siguro pagkakataon, Nick, yung ating mga studio audience and some friends from the web. Yes, Gio. Kaya sa makasama natin sa online, patuloy lang ang pag-tweet sa @PTVPH o sa aming Facebook account po. May kaunahang tanong na para kay Attorney Gia. Attorney, ano po ba daw ang multi-sectoral party from our PTV viewer online? At valid po ba ito? Ang karapatan ng bawat mamamayan at grupo ng mamamayan na mag-form ng kanilang political party. Kung multi-sectoral yon, sige, multi-sectoral, ang kasama nila ay maraming marginalized sector, I don't see why kung bakit bawal yon. So sa tingin ko, pwede yon. There's nothing wrong with a multi-sectoral party. And personally, there's nothing wrong with a multi-sectoral party being part of the party list system of representation. Just to follow up on that, so ano yung pagkakaiba ng sabihin natin tatlong multi-sectoral party ang makilahok sa party list system? Ano yung pagkakaiba nitong tatlong ito? Wala namang pagkakaiba yun. Let us disabuse our mind. The party list system of representation is not sectoral representation. Baka po nag-a-assume tayo na pareho yun. Magkaiba po yun. No? Ina-identify lang yung sector na pwedeng mag-form ng political parties para sila ay lumaban sa party list system of representation na proportional yung system. Hindi yung isa lang ang manalo, siya lang yung uupo. Di ba? It's an alternative form of representation. Okay? That gives marginalized sectors and multi-sectoral parties better chance of getting seats in the parliament. Hindi sila mananalo kung yung dating sistema. Yun yung purpose ng party list system of representation. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Tanisha mula sa St. Louis University. Tanisha? Magandang hapon po. May tanong po ako. Ano masasabi niyo sa mga representative na hindi naman kauri ng kanilang kinakatawan? Siguro Attorney JJ, no? Attorney JJ, yun ang issue na hindi naman talaga miyembro ng marginalized sector. Kung farmers, hindi talaga siya farmer. Baka farmer financier. Pwede ba yun? O kaya yung security guard, hindi naman talaga siya security guard. May-ari ng security agency. May-ari ng security agency, pwede ba yun? Una muna dapat natin sigurong kilatisin bakit nila gustong i-represent itong marginalized group na ito. Hindi naman porke sinabi mo na you are representing the urban poor, kailangan ay mahirap ka rin.
Ang sinasabi natin dito, ano ba yung history ng representative na ito? Siya ba ay may advocacy regarding that issue? Titignan natin kasi tandaan natin na minsan itong party list system natin ginagamit na lamang na tool para magtayo ng party list at pagkatapos ay alam niyo na para makakuha lang ng upuan sa Kongreso. Pero sa totoo, walang sinusulong na advokasya. Pero hindi naman kinakailangan ikaw mismo miyembro ka nun. Ang tanong, what is your advocacy and what is your agenda for pushing for it? May nais idagdag si Representative Dadagdagan ko lang. Marami nga kinikriticize nga yung iba. Na sabi nga, nire-representa yung sektor, hindi naman sila miyembro. Pero number one qualification para maging representante ka ng isang sektor, katulad ko, Budil Farmers, you must be a member of that sector and you advocate the interest of the sector. Ngayon, mayroon ng mayroon ng desisyon yung Banat versus Comelec. Dinefine na yan. Hindi ko mo laborer ang dapat pumunta. Kailangan pumili sila ng makaka-advocate at talagang magiging boses nila sa Kongreso. Kaya mayroong abogado na nare-representa yung laborer. Meron naman na mga negosyante, sabi mo nga, as long as miyembro siya at pangalawa, ina-advokasya niya, kinukuha niya, siya talaga ang pinili ng sektor na magrepresenta sa kanila. Yun ang klaro. Ang tinututulan lang natin na malinaw na ginagawang basyan ngayon, mayroong mga sektor na hindi naman miyembro ng sektor pero representa niya. So maganda nga yung nangyayari ngayon na itong ginagawa ng COMELEC para talagang suriin kung maraming nakakalusot na ganito. Pero hindi ko mahirap ka, ikaw mismo, yung urban poor, kailangan ba urban poor ang maging representante? Hindi. Ganun din yon. Pangalawa, sasabihin ko rin, yung sasabihin nila, kung mayaman ka ba, hindi mo pwedeng representa yung mahirap. Sinasabi rin ng Supreme Court, hindi ka kailangan maging mahirap upang maging representante ka ng urban poor. Paano ka, alam mo, hindi ko, political exercises ito. Paano tayo, kung sino man sektor, na walang kakayahan na magkampanya para manalo? Alam mo nyo to, political exercises, kailangan mo ng pera. So, hindi question yon kung mayaman o mahirap. Ayan, i-define na rin ng Supreme Court. Nick, ano ang limits? Sino ang mag-check? Sino magde-determine kung talagang miyembro siya o hindi? Kung sinabing mayaman ito, sinabi naman ng grupong yun, miyembro namin yan. Dahil binayaran na sila o pinakain na sila, napakahirap paano naman yun. mo monitor yun? Marami pa pong katanungan at patuloy po nating talagang hihimayin at papalalimin ang ating diskusyon. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.